Nasa linya ngayon ang presidente po ng League of Cities of the Philippines. Sa atin po lamang pagtatanong, baka meron na ho silang pinag-uusapan among mayors para po dito sa seguridad ng mga paaralan sa kanilang jurisdiction. Mayor Francis Zamora, maganda umaga, Mayor. Yes, Manong Ted, magandang umaga po sa inyo at kay DJ Chacha sa nanonood at nakikinig ng inyong programa. Opo, pasensya na po sa aming gambala. Kasi po, Mayor, kahapon po nakapanayam namin yung Las Piñas Police doon po sa nangyaring pananaksak doon. And as you know, may nangyari sa Tacloban City. Kami lang po ay nagtatanong, sa inyo ho bang liga ng mga city mayors? Meron na ho ba kayong pagpupulong o ano man pong komunikasyon para po magtulong-tulong ang mga mayor sa mga lungsod na magkaroon po ng tulong sa DepEd para po sa seguridad ng mga batang mag-aaral? Yes, Manong Ted, alam niyo po, totoo po yan. No? Sunod-sunod pong naging mga insidente po natin ng ganitong mga violence at incidents in our campuses. Talagang nakakalungkot na nangyayari po ito. At ang ginagawa po ng ating mga mayors, una-una po, tayo po ay may very close coordination with the DepEd and of course, with our local police forces, no? Sapagkat alam nyo, kinakailangan talaga pagtulungan po ito ng mga ehensya ng gobyerno sapagkat yung ating campus security ay mahalaga. So dapat po talaga, unang-una, no? Merong protocols when it comes to the DepEd because sila po ang nagmamahala ng ating mga public schools. Pagdating naman sa private schools, of course, meron silang mga sariling mga security agencies dyan at mga protocols in place. But when it comes to our public schools, talagang ang LGU po at ang DepEd na nagtutulungan po dyan. So, just to share with ang mga pag-usapan nga ho namin ay siguro what para Mayor, tayo po lamang ay napuputol. Ano ninyo ang napag-uusapan po ninyo, Mayor? Please. Apo, sorry po. So, napag-usapan ho namin na kinakailangan po talaga ang ating mga paaralan ay mayroong mga metal detectors. So meron tayong handheld metal detectors, pati po yung ating mga physical metal detectors pagdating sa mga entrances po natin. Yung mga bags dapat nagra-random check kahit nakapasok na sila sa loob ng mga paaralan, nagra-random check po dapat. Mas maigpit na visitor management, Manong Ted, no? Yung mga pumapasok ng mga campus, dapat yan, kahit sino pa sila, kahit sabihin nilang magulang sila o kamag-anak, dapat sinecheck po yan. At yung strict implementation ng pagbabawal ng mga firearms at deadly weapons sa loob ng mga paaralan. Ang ating pong child protection at anti-bullying measures at ang pagpapalawak ng mental health programs po gaya ng counseling at ang pagsasanay din ng ating mga guro at mga school staff pagdating sa crisis management. Alam niyo, no, hindi pwedeng mag-isa lang ang mga paaralan pagdating dito. Kinakailangan talaga ang DepEd, ang ating mga local police forces at ating mga LGUs nagtutulungan. At yes, honestly, as a parent, Manong Ted, no, I speak as a parent dahil apat pong aking anak, nakakabahala ang mga balitang natatanggap natin na tila sunod-sunod yung mga nagiging insidente sa ating mga paaralan. Kaya dapat po talaga matutukan po ito ng mga lokal na pamahalaan in coordination with the DepEd and our PNP. Opo. Gawin po natin case study po ang San Juan. Diyan po sa inyo pong jurisdiction, Mayor, ilan po ang public school po under DepEd? We have 13 public schools, Manong Ted, at ito naman po ay merong kabuang bilang na about 13,000 public school students. No? So, some campuses are bigger, some are smaller, but all within a total land area of 5.94 square kilometers. So ang aking pong naging bilin sa ating kapulisan to ensure the police presence all the time. No? So mahalaga po talaga ang police presence sapagkat pag nakikita po ng ating mga mamamayan na maraming police, mas nakakaramdam sila na secure ang location. And of course, tayo po ay personal na nakikipag-ugnayan po sa ating DepEd Division Superintendent to ensure that, number one, implemented nga yung mga safety protocols inside the campus. Next, yung mga anti-bullying programs, Manong Ted, alam nyo, recently, if I may share with you, I will just not divulge yung mga pangalan po nila. But kahit kami ho rito sa San Juan,
meron po kami naging isang kaso ng merong isang estudyante, no, na namatay. Not from San Juan siya, but studying somewhere else outside of San Juan, studying in a school outside of San Juan. But because of bullying, ay unfortunately, at nakakalungkot, no, nag-commit siya ng suicide because binubuli siya sa kanyang paaralan. So, nakakabahala na ang mga insidenteng ganito ay nangyayari. So, we really have to strengthen yung ating mga anti-bullying measures pagdating sa campuses. Sapagkat minsan po, no, because of yung emotions na nararanasan nila, nabubuli, nade-depress, minsan ho ay hindi nila nakokontrol yung emotions nila, gustong gumante, o di kaya ay because of depression, no, nag-iisip sila ng ganyang mga bagay. So talagang dapat tutukan po ito ng ating mga lokal na pamahalaan in coordination with DepEd and the PNP. I believe that there should be more programs when it comes to mental health. Alam niyo ngayon, mental health is very important, lalong-lalo na sa ating. Opo. Because also of their exposure to the internet, di ba? Yung influence po ng internet ay malakas sa ating kabataan, so dapat nababantayan din natin ito na mabuti. Kailan po nangyari yun, Mayor, yung pagpapatiwakal po ng isang bullying victim? Oh, just the other day, in fact, nakausap ko nga ho yung kanyang magulang just yesterday, and nagpapatulong po sila to coordinate with the school, and that's something that we will be discussing. I also coordinated with our city legal office, Manong Ted, at tutulungan namin yung pamilya sapagkat ang kanilang hinihingi lamang ay ang hustisya, sapagkat dapat po merong aksyon din ang ating mga paaralan pagdating po rito. So I just don't want to divulge po yung pangalan po. Yes. High school po ito, public school, Mayor? This is a private senior high school. Oh, okay. We respect po yung privacy po dito ng pamilyang po ng victim. So, Mayor, kayo po halimbawa yung metal detector, mga ganun po sa inyo pong campuses. Opo, actually, Manong Ted, LGUs must allocate talaga pondo mula sa aming mga general fund. No? May pondo naman po kami pwedeng gamitin ho dyan. Nasakop naman ho natin ang ating mga DepEd campuses, so because they are public schools, of course, always in coordination yan with the LGUs. So, yung ating mga metal detectors, lahat naman po ng ating campuses may mga security guards na. But ang importante rin, Manong Ted, no, yung mga teachers and admin staff ng mga paaralan, they should also be trained when it comes to crisis management. No? Halimbawa, kung magkagulo sa loob ng campus, dapat parang earthquake drill or fire drill, di ba? Dapat alam din nila saan pupunta, ano yung dapat gawin, huwag magpapanik. No? The other day, I saw a video, Manong Ted, yung sinuntok ng isang bata yung guro. Nakita niyo ba yun? Nabalita po namin. Nakakagulat that all of a sudden, after the Tacloban incident, sunod-sunod na yung napapabalitang mga ganitong insidente sa ating mga paaralan. So sa totoo lang, dapat talaga mabigyan ng karampatang aksyon. Opo, yung pong Special Education Fund, Mayor, meron pa ho ba noon? Saan ba ho nakalaan yun? Okay. Yung SEF po, Manong Ted, meron hong specific menu po yan, no? When it comes to what you can spend that on. At mostly ho yan related talaga sa mga kagamitan para sa paaralan. Halimbawa, kami po sa San Juan, we use it for our tablet, yung aming digital education program, so yung tablet, yung internet subscription, dyan po naka-charge sa aming Special Education Fund. In fact, I am coordinating with DepEd if metal detectors and other items related to security can be charged to the SEF. No? Sapagkat kung pwedeng i-charge po yan, mas makakabili na ngayon ng kagamitan ng ating mga lokal na pamahalaan. In fact, I'm just waiting for DepEd to respond to my query, Manong Ted. Ano? Pero ang SEF po kasi computed yan base sa mga binabayad na buwis ng ating mga mamamayan. Okay. Yun hong mga CCTV camera sa mga school premises, kayo po sa San Juan, kaya niyo ho bang mag-provide noon o meron na po kayo? Meron po kami. In fact, we're adding more because of what's happening now. Ano? Hindi lang talaga pwede sabihin mo sa entrance
lamang. Kailangan talaga in conspicuous areas in the campuses. Meron tayong CCTVs. Also, so that the students themselves, no, Manong Ted, kapag yung mga kabataan natin mismo, alam nila, no, aware sila na may mga CCTV, na merong metal detectors, na merong random checking ng kanilang mga bags for deadly weapons and firearms. But magdadalawang isip din sila na gumawa ng anumang ganyang mga bagay. No? Opo. Kumbaga dito sa San Juan, naka-heightened alert po tayo when it comes to our public schools, Manong Ted. And I believe that all other LGUs should undertake measures to ensure the safety and security of our students. Opo, siguro ho naman kasi nga kapag ikay naging lungsod na, meron ka na talagang income, di ba, na sapat para nga ikay maging maituring na isang lungsod. So sa inyo pong kapulungan sa Mayor's League ninyo, yun po ang inyo pong pinagkakaisahan ngayon. Lahat ng mga city mayors dapat masiguro po ng paglaanan po ng pondo sa seguridad ng mga bata, pati po yung mga binabanggit nyo po na mga pag-activate po ng mga itong mga anti-bullying council na ito. No? Tama po yan, Manong Ted. In fact, sa ating pag-iikot po as National President ng League of Cities of the Philippines, we visit our fellow mayors all over the country at yung mga city mayors po natin. At napapag-usapan po namin ito because nasa balita ho siya talaga recently, in the last 1 or 2 months, nagugulat po kami na halos sunod-sunod kayo mga insidenteng ganito. So, tama po kayo, Manong Ted, LGUs can allocate yung ganitong funds to ensure the safety and security of our students. Ito po ay priority natin, kaligtasan po ng ating mga mag-aaral. Opo, maliit lang po ang San Juan. Kayo ba'y may sarili pong bahay pag-asa pa? Opo, meron ho kami, Manong Ted, sa tapat po ng aming City Hall. Fully funded ho yan ng lokal na pamahalaan. It is run by our City Social Welfare and Development Department. So, isa rin ho yan sa mga challenge natin, Manong Ted. Alam po ng ibang mga minors po kasi, no? Because they are below 18, alam nila may limitation lang din yung batas sa kanila. So, siguro magandang pag-aralan din po talaga ng Kongreso, ng Senado, if there are any amendments needed when it comes to itong age nga na pwede tayong mag-file ng mga kaso. Kasi minsan nakakalungkot na aware sila na limited lang yung pwede nyong ikaso sa amin kasi minor de edad kami. Antimano, somehow, nakaprogram po sa isipan ng iba, no? Ng ibang kabataan natin na meron silang kahit paano shield mula sa pag-file ng mga kaso. Opo. Mayor, panghuli na lang po doon sa biktima po ng bullying. Babae po ito, lalaki? Babae po siya. At again, we spoke with the family yesterday. I will visit personally later. And but again, this is one example of an incident that can be avoided. Pwede talagang maiwasan ito kung meron tayong mas mahigpit na mga patakaran pagdating po sa bullying. Dapat po talaga, any instance na bully lang minsan ng ating mga anak, dapat i-report agad sa ating mga paaralan. Dapat yung mga paaralan gumawa agad ng aksyon, ipatawag yung mga students that are involved to make sure na hindi na lumala yung sitwasyon. No? So, honestly, I will take a personal stand on this and find out what really happened. Nakausap ko yung magulang kapon at talagang maawa ka po sa storya. Bullying po ito physical po o physical at doon din po sa sa social media? Paano? It's more of kumbaga minamaliit siya, minamalign siya, maraming sinasabi laban sa kanya. So it's more of not physical pero mas mental, psychological mas mental po. bullying po. Mental Psychological and mental bullying. Opo. Sige po, nakikiramay po kami, Mayor. So salamat po sa inyo pong paliwanag, Mayor. Ito po ay napakainam din para po kami din malaman namin, maliban sa San Juan, itong pong programa ng mga mayors nga para magtulungan po tayo at maiwasan po itong gantong mga pangyayari. Salamat po, Mayor Francis. Opo, maraming salamat, Manong Ted. Tawag na po pag may katanungan. Opo, thank you. Yan po ang Pangulo po ng City Mayors League, si Mayor Francis Zamora.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.